All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa ating Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta, pagtangkilik at pagsubaybay sa ating mumunting channel. And may God bless us all, may God bless our country, the Philippines. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan itong katanungan na kaya bang isustain ng Marcos administration ang 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi yan pa rin ang mukhang hindi po pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga tukmol na mga didishit na ito ay isa lamang propaganda. Isa lamang lang tong panandalian, ningas kugon, kasi para lang matupad yung pangarap na sinabi ng Pangulong Marcos doon sa kanyang campaign noong 2022. Di ba yung tukmol nyo ngang Vice Presidente, sabi niya pang-election lang yan, optics nga lang daw, optics, no? Panandalian lang. Hindi tatagal yan. Pagkaing baboy yan. Siya daw may alam kung paano pababain ang presyo ng bigas sa 20 pesos pero hindi niya sasabihin. Hindi siya makikipagtulungan. O ganyan po yung babae na yan. Walang pakialam sa inyo kasi mahihirap kayo. Tignan nyo yung bayan nilang Davao. O lalo na sa Mindanao. They are nowhere to be found. Mga invisible po sila. O wala po sila. Kundi yun, nagpapakasarap sila sa ibang bansa. O samantalang yung mga kababayan nilang Mindanawan, lubog sa tubig baha. O ganyan po kagaling. Ganyan kahusay ang tukmol ninyong Vice Presidente. At isasama natin dito, mga kababayan, yung pong, ano bang sabi dito ng Pangulo, patuloy ang paglilinis ng gobyerno, 'di ba dati mga secretaries lang, ang mga titulo ay secretaries. Ngayon naman po kasama po ito sa mga government-owned and controlled corporations. Ilalabas na ng Pangulo kumbaga whole of government approach na ito. Magkakatanggalan na, hindi lang mga secretaries. Baka pati yung mga USEC-ASEC ng mga secretaries ng bawat department baka linisin na rin, no? Kasama na po sa GOCC, yung government-owned and controlled corporations, lilinisin na rin ng Pangulo. Pero unahin natin mga kababayan, talaga pong kampante ang ating Pangulo na kaya niya, sinasabi niya, kaya kong isustain ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ayan po yung balita sa GMA. Marcos says he can sustain 20 pesos per kilo price. Yan po ang sinabi niya during the media interview nung nandoon siya sa Malaysia. Anong sabi ng Pangulo? Watch me sustain it. O ayan, nagmayabang na, pero magmayabang na may karapatan. Yan po yan. This was the bold statement made by President Marcos as regards his administration's per kilo of rice. Speaking to Philippine reporters, Marcos said he was finally able to implement his campaign promise. This is not a campaign promise, this is just an aspiration. He said he understands the sentiments of some of the public. O yun lang mga didishit lang naman mga yan, yung mga patay gutom. Oo, saying that his project is only for optics. Quote, "We'll talk in May of 2028. Natuloy ba o hindi? Natuloy na Ano pa ang pag-uusapan natin, Pangulo? Ano pa ang magiging sabi-sabi ng mga tukmol na didishit dyan? Sila nga ang unang nakikinabang. Baka sila pa nga ang unang pumipila sa mga kadiwa at mga ilang mga palengke na nagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. O wala nang dapat pag-usapan, Pangulo. It has been implemented. All you have to do is sustain it. We found a way to do it. We could not do it before. Hindi kaya kasi hindi pa kaya ng sistema. Iba pa yung presyo ng bigas noon. O di ba tahimik na nga si Tukmol na Duterte. Dahil alam niya mali siya. Dahil alam niya wala siyang pamamaraan para ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos.
Yabang lang ni Tokmol, Sara Duterte yun. Oo. The President earlier explained why it took time for him to fulfill his campaign promise of 20. Hindi nga promise aspiration nga Noting that the government needs to provide assistance first to the local farmers, including the provision of machinery. Correct. Pinondohan niya, pinatawad niya yung utang ng mga ARBs, binigyan niya ng mga libreng punla, binigyan niya ng mga makinarya, nag-provide pa ng isang mobile lab na mag-testing ng lupa. Di ba? The DA initially implemented the sale of rice per kilo in the Visayas region. According to the DA, Marcos wants it to be implemented across the country in the long run. The second phase, which will commence in July, will be held in Mindanao na. O ayan, pupunta na sa Mindanao. Ha? Okay? So, yan po. Ang sabi ng Pangulo, watch me, sustain it. May nagawa na silang sistema. Nandyan na po. I-implement na lang. O ngayon, ano pa ang sabi dito ng NFA, the National Food Authority? Mamaya ikikwento natin kung ano ba talaga itong dapat gawin ng NFA na to. Ha? Sa Inquirer, ano sabi? PH rice supply sufficient for rainy season, buffer stock up. Ha? Maski na daw po mag-uulan pa, meron tayong mahigit ilang 414 metric tons na bigas, good for 11 days, at masusustain pa yung 20 pesos per kilo ng bigas. Ha? Ayan po yung sinasabi dito ng National Food Authority. Ha? I think kasama ito, no? Si Larry Lacson, yung NFA administrator. Yan po ang sinabi niya, pinagmamayabang niya. Maski na umulan pa yan, ang dami nating stock, mataas ang ating buffer stock. Also, inexplain niya that the situation has been made possible because the NFA is continuously, patuloy po silang bumibili ng mga rice sa mga local farmers. Kumbaga hanggat maaari, unahin natin ng local farmers para naman mag-benefit sila kaysa mag-import tayo tulad ni Digong. O, ha? Ito pa ang gustong gawin ng NFA. They are expressing hope that in the succeeding years, mag 100% free of importation tayo. 100% doon tayo bibili ng bigas sa mga farmers to support them locally. Ha? Okay? So yan po ang assurance ni NFA Administrator Larry Lacson. Hindi mawawalan ng bigas ang NFA kasi puno tayo ng sa buffer stock. For 11 days kayang isustain o malamang nag-aani pa ang mga farmers dyan. O ito po, ang ipinagmamayabang pa ng Pangulo. Ha? Diyan po sa Presidential Communications Office, PBBM, renews. Inuulit niya lang. Diba? Nire-renew niya lang. Ha? Order for NFA to buy local palay. Inuutusan niya. Sinasabihan niya ang National Food Authority, bumili kayo ng local palay. Ayun ang gagawin ni administrator ng NFA na si Larry Lacson. As much possible, bili tayo sa local farmers, maiwasan ng importation, hindi kawawa ang farmers. So, sino malulugi? Yung mga cartel, yung mga smuggler na mga traders at politiko. Ha? Ito po kasi ang istorya nitong NFA na to, no? Ano ba talaga ang main role nitong NFA na to? Dito po, mababasa natin ng mahaba, ha? Bear with me. President Marcos Jr. on Wednesday said he wants the NFA to return to the original mandate. Ito ang original mandate ng NFA nung in-establish ito nung tatay niya si Apo Lakay, si Senyor, ha? Of establishing rice prices by buying palay during harvest, maintaining buffer stocks, and selling rice during lean months to produce imports. Biruin nyo mag-i-import pa? Ano nangyari ngayon after nang nawala na si Apo Lakay? Biruin nyo, mga kababayan, para daw po ma-reduce ang imports. Ang gusto pa nga ng NFA, kung ma-reduce ang imports, sana naman 100% makapag-export tayo. Biruin ninyo, nawala po yun Kasi nung nawala si Apo Lakay, wala na. Pinabayaan ang agrikultura. Biruin nyo ang mandato ng NFA, establish
rice prices by buying palay from the local farmers. Pangalawa, maintaining buffer stocks. At pangatlo, selling rice during lean months to reduce import. Hindi nyo pwedeng i-hoard yan. Hindi pwedeng, o ilagay lang sa buffer stocks para kung may kalamidad o i-repack. Gawing DSWD. Ganun eh. Walang kapangyarihan. Tinanggalan ng kapangyarihan ang NFA. Ginawa pang import na lang sila. Mamaya malalaman nyo kung ano pang nangyari sa kanila during the rice tarification law. Binabanik natin ng NFA. Alam nyo, nung unang tinayo ang NFA, ang trabaho ng NFA, rice and corn yan eh. Rice and corn ang trabaho ng NFA. Bumibili kapag panahon ng ani para hindi babagsak ang presyo. Para may demand, para ma-maintain ang presyo. Pagka naman tag-araw, pwede naman magbenta naman sila para hindi naman tumaas masyado ang presyo ng bigas para sa mga consumers natin. Tingnan nyo, ang ganda ng layunin ng NFA. Kasi nasusustain, magaling yung sistemang in-implement ng Marcos Sr., si Apo Lakay. Kaso nung na-depose, anong ginawa ni Cory Cong? Wala. Anong ginawa ng mga previous president? Wala. Hayaan nyo na yung agrikultura, mag-import na lang tayo sa mga karatig bansa na kung saan sa Pilipinas sila nag-aral paano magtanim, magpalago ng palay. Nawala ang sistemang yon sa tagal ng panahon. O ayan, the President inspected an NFA warehouse in San Ildefonso, Bulacan, where he informed farmers that the government is exploiting ways to establish a floor price for rice to protect their income. O tingnan ninyo, ayan ba yung presidenteng hindi nagtatrabaho? Ito ba yung presidenteng tamad? Ito ba yung presidenteng walang alam na sinasabi ni Sara Duterte hindi marunong mamuno? Ayan o, pinangangalagaan ang karapatan, ang pangkabuhayan ng mga farmers. Kasi ito ang lifeline ng buhay natin. They are the one producing foods na binibili ninyo, na iyahanda ninyo sa hapagkainan ninyo. Pinatay ng mga previous administration ng agrikultura. O ngayon binabalik ng Pangulo, yung ba yung walang alam? He is taking a textbook from his dad. Yung nalalaman, yung laman ng textbook ng tatay niya about this agriculture, kinukuha niya lang. Di ba ini-impart niya na, ginagawa niya na? O tapos, kayong mga Duterte, ano gagawin nyo? Import na lang. Kayo ang may ambisyon, kayo ang mga gustong tumulong sa oligarto, sa mga magnanakaw, sa mga kartel, sa mga smuggler. Diyan kayo eh, diyan magaling ang Duterte sa pagnanakaw. Ha? President Marcos was assisted by Secretary Laurel and NFA Administrator Larry Lacson. President Marcos met with the farmers and leaders of their cooperative on San Ildefonso before inspecting the NFA rice in Barangay Malampang. Ayan. Through Presidential Decree number 4, signed on September 26, 1972, 5 days after declaration of martial law, the NFA was established by the then President E. Marcos Sr. The NFA's forerunner, the National Grain Authority, was originally mandated to promote the integrated growth and development of the grains industry, covering rice, corn, feeds grain, and other grains such as songhun, munggo, and peanut. Through various administration, the NFA has changed its mission and mandate. President Marcos, however, lamented that NFA has been realigned to importing rice. Puro na lang import. Tapos, pinalitan ang trabaho ng NFA, naging importer. Sabi ko, hindi naman ganon. Kaya't binabalik natin sa dating gawi na yung NFA na bumibili. Tinitignan yung presyo para maganda ang presyo ng pagbili sa inyo farmers ng palay. Okay? Grabe, no? On February 14, 2019, panahon ni Digong, inotor ni Cynthia Villar, Republic Act number 11203, the Rice Tarification Law, was approved. Na-transform ang NFA from a trading and regulatory agency to a buffer stocking company. Naging buffer stocker na lang sila. Taga-imbak na lang sila ng bigas na ini-import nitong gobyerno na inaalaw ng DA dati. O ngayon, binabalik lang ng Pangulo ang mandato ng NFA
Ano yon? Binasa natin kanina. Pagbili ng mga ani ng mga magsasaka during harvest. Maintaining buffer stocks and selling rice during lean months to reduce imports. Ngayon, ang pangarap ni NFA Administrator Lacson, makapag-export tayo ng bigas. Congratulations kay Pangulo. May masasabi pa kayo? May masasabi ang Duterte? Wala, mga tokmo lang mga yan. Ngayon, punta pa rin tayo kay Pangulo. Yung pagpupurge, paglilinis ng gobyerno, hindi na lang sa mga department, secretaries. Pinalawak na po sa GOCC. Ayan po sa balita ng politiko. President Marcos government cleanup now covers state corporations. High-ranking executives of government-owned and controlled corporations have been asked by the President to submit their courtesy resignation as part of his rigorous review of performance of government officials. Naku, yari na. The letter sent by the Government Commission for the GOCCs, dated May 28, kahapon lamang, was addressed to the non-ex-officio chairpersons, chief executive officers, and appointed directors, trustees, and the members of the GOCCs. The affected GOCC officials had been directed to report for work and do their job until action is taken by the President on their courtesy resignations. Ayan po. Actually, ang natatanggal pa lang naman dito sa mga secretaries ay si Yulo. Pinalitan naman siya nung sa Department of Energy. Ang sabi nila, dapat tinanggal na rin yung kasi wala ring nagagawa yung puro brown out. Kung nakikita ng Pangulo, doon ang porte niya, why not? Si Acusar naman nilipat sa pagiging Presidential Advisor for Pasig River Development. Ayan po apektado na lahat to. So maganda po yan. Tama lang yan, i-purge mo yan. Dapat ang i-purge mo rin yung mga magaling mag-disinform Yung mga tuta ng China, yung mga fake news maker, lalo na yung mga Duterte at Duterte minions. Dapat yan ang mga pinupurge, di ba? Ako po sang-ayon po ako sa pagpupurging ng mga tiwali dyan. Okay? Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.